Okay, magandang umaga, magandang araw po sa lahat at nandito na naman po tayo para sa bagong reaction videos natin. And welcome, by the way, welcome dito sa ating channel, Yutang Tabunan PH. Okay, so at eto na nga, pinapalapas ng Quad Committee na mas magaling pa sila sa PDEA na mag-imbestiga patungkol dito sa drug problems natin sa bansa natin. Okay? Talo nito ang PDEA. So dapat papalitan na dapat bubuwagin na itong PDEA. Papalitan na ng Quad Committee. Yung Quad Committee na talaga magiging PDEA. So ang trabaho ng PDEA dapat ibibigay na dito sa Quad Committee kasi nga mas magaling pa ito sila mag-imbestiga eh. Di ba mga kaibigan? I think alam naman natin na isang general sa PDEA na contempt, kinontempt. So basically, mas pinaniwalaan pa nila yung convicted na smuggler kaysa dito sa general ng PDEA na nag-imbestiga patungkol dito sa drugs. Okay, so ito tingnan muna natin sa last part na ito ng Quad Committee hearing. Okay, tingnan natin. Meron kang pipakitang video patungkol dito sa kanilang investigation 5 years ago. Okay, sige. Ito. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Gutierrez. Just a clarification kay General Wilkins Villanueva. So, Wilkins, ilang buwan yung sinurveillance si Alan C? 3 months, Mr. Chair. So, dun ba sa 3 months na surveillance ninyo, hindi nyo na nakita o narinig na lagi niyang kausap si Michael Yang? Wala, Mr. Chair eh. So, hindi... Honestly, Mr. Chair, kung alam ni Asierto at alam ko na involved si Michael Yang, Mr. Chair, hindi makakalusot si Michael pero Yang. ganito, sabi mo... tignan na, hindi pinapatapos. Kanina, it was a joint operation between Mr. the Chair. PIDEA at saka AIDSOT, correct? Yes, Mr. Chair. PIDEA, represented by you and your team, at si PIDEG o si AIDSOT, represented by Colonel Asierto at Yes. saka yung team niya. Yes, Mr. Chair. Pero dun sa report ni Colonel Asierto, at lagi niyang sinasabi sa atin na meron siyang intelligence report against Michael Yang. Hindi ba niya shinare sa iyo yung information, yung intel na yan? Yun nga ang problema sa kanya, Mr. Chair eh. Kasi during the time na magkasama kami, wala namang Michael Yang kami. Kasi if it was a joint operation, sabi niya may Michael Yang, sabi mo wala. Kaya napakahirap timbangin kung ano ba yung rito issue. But we will get to that more comprehensively in the next probably Quad hearing, no? Diba? Ang hirap timbangin. So basically, hindi sila naniniwala dito kay General Wilkins na nag-imbestiga patungkol dito sa drugs na tagputan ni Asierto at ni alleged Michael Yang at ng isa pa. Sige, tingnan natin. May papakita ako na video na explanation bakit hindi nasama dito si Michael Yang. At kung meron man, sino talaga itong Michael Yang na sinasabi nila. Okay? Again, na-resolve na ito 5 years ago or even earlier pa. Okay? At ngayon, binabalik ng Quad Committee. Well, ano kayang ibig sabihin nito? Bakit binabalik ng Quad Committee? Okay? Duda ba sila sa kakayahan ng PDEA na mag-imbestiga? Or paninira ba ito kay Pangulong Duterte or sa lahat ng mga Duterte? Kasi nga dito sa Quad Committee hearing, kinokonek na nila itong sinasabi lang Davao Group doon kay Paulo Duterte. Basically, ito binibuild nila na itong si Michael Yang na drug lord na sinasabi nila na dinideny naman ng PDEA na walang non-existing talaga, kinokonek nila na konektado ito kay or may connection ito kay
former President Rodrigo Duterte. Okay, sige, patuloy muna natin. Mr. Chair, gusto ko lang pong sabihin kay Mr. Wilk, the last hearing that we had, nung sinasabi niya yung tungkol sa buhay mo, Mr. Wilkin, ako nagsalita, no, di ba? Nasigawan pa nga kita sapagkat hindi mo naman sinasabi yung tungkol sa buhay mo eh. Pinagtatanggol mo si Michael Yang. O, di ba? Ito sing abante na to eh. Hindi iniwala eh. Hindi na iniwala. Di ba? Imagine. Itong PDEA, ilang months or even years yan na nag-iimbestiga bago yan gagawa ng operation. Kasi nga, careful yan. Kasi kung mag-operation yan, baka may mamamatay na tao at madadamay. Basically, magiging issue na din yan ng EJK. Okay? Kaya nga, careful sila gumagawa ng investigasyon. Dadaan yan ng validation o revalidation bago yan mag-operate. At itong mga tangang quad committee na members na ito, okay? Nainiwala si isang convicted na si Asierto na may connection doon sa drug smuggling. Okay? Doon naniniwala at hindi naniniwala dito sa general ng PDEA. At ito na nga, sinabihan pa na hindi nagsasabi ng totoo. Ito si Abante. Sinasabi niya, hindi totoo ang sinasabi ni General Wilkins na general ng PDEA. Tingnan ang reaction ni General Wilkins. Oh. Di ba? Sobrang disappointed. Yan yung reaction mga kaibigan kapag nagsasabi ka ng totoo at hindi ka paniwalaan. Most likely ganyan yung reaction mo. Okay? Ito, ano? Banti, tingnan natin. Kita mo, tinan mo ugali mo. Di ba? Immediately, nag-conclude na siya na ganyan yung ugali ni General Wilkins Villanueva. Most likely mga kaibigan, normal reaction lang yan kapag nagsasabi ka ng totoo at hindi ka pinapaniwalaan. Kasi nagiging useless yung explanation mo. Disappointing yan sa part mo na walang naniniwala sa'yo kahit totoo yung sinasabi mo. Normal reaction niya. Yan. Lahat ng tao, ganyan yung reaction kapag hindi ka pinaniwalaan, lalo na totoo yung sinasabi mo. And unfortunately, ito si Abante, Congressman Abante, nagiging psychologist na, nagiging body language reader na. Immediately, by that simple reaction, disappointing reaction, or disappointment, in-include na niya ganyan yung masama ang ugali ni General Wilkins. May ugali ka pang hindi maganda rito. Diba? Hindi mo kinakailangang magkaroon ng ganyang ugali. Sinasabi ko lang sa iyo ang totoo. Diba? Sila pa ang may, sabi ni Bante, sila alam na nila ang totoo. Pinoprotektahan daw ni General Wilkins itong si Yung tanong ko, bakit poprotektahan ni General Wilkins itong si Michael Yang? In the first place, hindi na si President Rodrigo Duterte yung Pangulo ngayon. Ngayon nga, kayo nga mga congressman, dati sip-sip kayo kay Pangulong Duterte. Ngayon nang wala na sa posisyon si Pangulong Duterte, ito, binabara nyo nga, binabanata nyo nga eh. Okay? Pwede din yan gawin ni General Wilkins kung totoo man yung sinasabi ninyo. Ito nga, sila yung nag-imbestiga. Na-cleared nila yung pangalan ni Michael Yang hindi lumabas. Gusto nyo talagang palalabasin kasi nga, pinaniwalaan nyo yung convicted na si Asierto. At the time that you were actually telling us who you are and your family,
you mentioned Michael Young and you even protected him. Yun ang nakalagay. If you want, we could be able to get the record para makita dyan, malaman natin, Mr. Chairman. Thank you. Okay, salamat, Congressman Abante. Yun lang, no, it still remains a puzzle to most of us, considering that merong joint operation, pero yung side ni Colonel Asierto, meron siyang intel against Michael Young, and on the side of PIDEA, where most of it are your team, no? Team, kasama mo yan, pati si Carillo. Kayo nagsisurveillance kay Mr. Alan C. Doon sa surveillance nyo kay Alan C, sinabi mismo ng asawa ni Alan C na madalas silang pumupunta sa DCLA, kausap si Michael Young. Pero sa inyong report, wala yun. Sige, please respond to that, and then we will ask the next interpellator. Sige, yes, General Ito na nga Wilkins. kasi, Mr. Chair, kasama ng team ko yung EDSOT. Kasama ng team ko yung EDSOT. Kung alam ni Asierto na merong Michael Young, si Michael Young makikita lang sa DCLA, Mr. Chair. Hindi naman nagtatago si Michael Young during that time. Lumabas, Mr. Chair, si Michael Young 2016. And so, sa akin, wala akong idea na involved si Michael Young doon. Pero hindi na share sa iyo ni Colonel Wala, Asierto. Mr. Chair. So walang exchange of information kayo. On that Dumoy clandestine laboratory operation, Mr. Chair, ang target lang is Johnson Chua, Alan C., and Alex Kim. Alex Kim, Mr. Chair. Kung merong Michael Young, Mr. Chair, na i-share dapat si Asierto, ang daling kunin sa ang daling puntahan sa DCLA. Hindi, kasi like example, no? Ito si Ito, hindi niniwala eh. Oh. Oh, klaro naman yung explanation eh. Oh, kasi nga itong operation nila before and alam naman natin during 2016 tumakbo si Pangulong Rodrigo Duterte. Tumakbo si Pangulong Rodrigo Duterte at ito na nga binabanata ni Sunny Trillanes na may connection sa drug syndicate. Ito na nga, itong si C, asawa ni C, Pilapil C, nahuli na ito, nakakulong na ito. Okay? Merong possibility na nakuha ito, may handler ito, no? Like sa tingin ko, I think lang, I might be wrong. I hope I am wrong. I think nakuha ito ni Sunny Trillanes at pinagawa ng storya mapatungkol doon kay Michael Young. Okay? So, ganyan yung nangyari. Kaya nga, sinabi nito ni Wilkins na 2016 lang lumabas yung pangalan ni Michael Young. Okay? Unfortunately, kahit ano pang sabihin ni General Wilkins, hindi itong mga congressmen na to, hindi naniniwala. Okay? Alan C., Chinese citizen ito. Dumayo ng Pilipinas, napunta ng Davao. Ang kausap ng Chinese. So definitely, if Alan C. Is a drug lord, maaaring ang mga kausap niya sa Pilipinas na Chinese din, ay maaaring may involvement. Oh, di ba? Oh. If you are Chinese, basically, itong sinasabi ni magaling ding logic nito. Ano ba naman to, mga congressmen? Ang gaganda to. Oh, itong sinasabi. Oh, pag ito, drug lord, Chinese drug lord, pumapasok ng Pilipinas, automatically, lahat ng kausap niya na Chinese drug lord din. Oh, di ba? Ganyan yung pag-iisip ni Ace Barbers. Ganyan yung pag-iisip niya. Basically, sinasabi mo sa lahat ng Chinese ngayon na if meron silang kakilala na drug lord, automatically drug lord na din sila. Ganyan yung sinasabi niya. Sa kanyang negosyo. And I'm sure nasagi nyo yan o natisod nyo yan doon sa inyong intel. It's just that it's still a puzzle to us kung bakit hindi lumalabas ang pangalang Michael Young sa side mo. Pero sa side ng ka-joint operations mo, ay lumalabas. So again, kagaya ng nasabi ko kanina, we will discuss that, deliberate on that in the next Quadcom hearing. And I hope you will still be
here to cooperate with us, General Wilkins. Mr. Chair, Yes, I'd just like to share my observation in connection Share- with what you said. Okay, No short questions, just observation. observation lang. And then we now move to Mr. Chairman. Congressman Ernest Junicio. Sige, Congressman. Sige. Stop mo lang muna. Matagal pa yung pag-contempt sa kanya. Sige. May video ako na ipapakita sa inyo. Ito. Explanation ito. Okay? Klarong explanation ito. Bakit hindi nasali itong si Michael Yang? Okay? Ito, interview ito sa kay Aaron Aquino. PDEA din. Okay, explanation niya ito, which I think, tingnan natin. I think mas klaro itong explanation niya. Okay? Kasi siya mismo naghahanap ng information patungkol doon kay Michael Yang na sinasabi ni Asierto. Okay, ito. Galing ito sa Newswatch Plus PH. 5 years ago, okay, around 2019. Welcome to The Source, where we combine the headlines with in-depth conversations with the newsmakers themselves. Today on the program, Kasi ito pero hindi lang officials counter hindi natin ito tatapusin. Ano lang kung saan lang yung part. Involved sa pag-import at tumanggap ng mga sangkap, chemical at laboratory equipment na ginagamit sa paggawa ng shabu. linking the Nagbabasa president's pa ito former kay Asierto. advisor to the illegal drug trade. Huwag kayo maniwala nitong, lalo na ito si Asierto. Tanungin ko kayang military pati polis, bakit buhay pa yung yun? Also, celebrities in the narco list, but will the president release their names? You can see them anywhere in the TV, even movies. May gumagamit ng cocaine, may gumagamit ng party drugs, merong marijuana, meron din shabu. And with the president's admission that the drug problem has worsened, punta lang is tayo the dun war sa on interview. drugs failing? Philippine Okay. Okay, sir, si Senior Superintendent Eduardo Asierto, he gave you an intel report. Yes. Pakinggan nyo itong report. Hindi natin ito i-stop, hindi natin i-post. But again, pakinggan natin sa last part natin. Stop natin doon sa part na kung sino yung Michael Yang na yan na sinasabi ni Asierto. Okay, dito pa. Yes. When? And what did it contain? That's sometime third quarter of last year, 2018. And immediately after I received that report, actually pumunta sa opisina ko. And mahaba-haba kami nag-usap doon sa opisina ko. And isa lang naman ang request niya sa akin na makaabot sana yung report na yun sa palasyo. And I did that. Binigyan ko ng summary report si Secretary Bongo sa palasyo nung nakita ko siya at sinabi ko sa kanya na Secretary, merong report si Colonel Asierto about Michael Yang. And nabigla siyempre. First reaction ni Secretary, nabigla siya kung bakit ano nangyari sa report na yon. Ba't nagkaroon ng report na ganon? And, Bakit may Michael Yang? Parang ganun may ano, Michael sir? Yang and alam niya na kaibigan ng presidente yan, kaibigan rin ni Secretary Bongo. So sabi niya, sige, paabutin ko kay Presidente yan. And sabi niya sa akin na dapat siguro mag-imbestiga rin kami bakit lumutang yung ganyang report na yan. So parang nakakabahala sa kanila. Hindi nila alam kung bakit may lumabas na report si Michael Yang na involved sa illegal drugs. And then after a few weeks, nagbigay na nga ang statement ng Presidente. Na I assume nakarating talaga kay Presidente yung report ko dahil nagbigay siya ng statement about Michael Asierto and Michael Yang. You mean Eduardo Asierto? Yes. Michael Yang. Okay. And what was the statement then? Yun yung sinabi niya na palaging kasama yan. That's right. Oo, kasama lagi ni Ambassador yan. Oo, yun. That is the statement. At parang sinabi niya na yan si Colonel Asierto, ganito, ganyan, kung ano pa yung nasabi niya. And pag na-prove yan, si Michael Yang, parang I will bury him alive. Parang something ganon. May statement na lumabas na ganon. So, in-assume ko na yung report ko na pinadaan ko kay Secretary Bongo, nakarating kay Presidente. Because of the President's statement. Sir, ano ho bang nauna? Nung binigay ni Asierto yung report sa inyo o yung lumutang yung pangalan ni Asierto doon sa magnetic lifters that supposedly contain shabu? Nauna yung report. Nauna yung report? Yes. So, tama po yung sinasabi ng ilan na
nauna yung report, tapos tsaka lumabas yung pangalan niya. Because he's saying that the reason lumabas yung pangalan niya was because of this submission of this intelligence report linking this Michael Yang. Correct, sir? Yes. Okay. May basis ba yun? Because if one were to think, nagbigay siya ng pangalan, malapit sa presidente, dating economic advisor ng the president, then months after, siya na yung itinuturong involved sa drugs. Hindi totoo yan, Pinky. Kung titignan mo, nag-imbestiga ang Senado dyan, ang Kongreso, nag-imbestiga rin ang PIDEA, nag-imbestiga rin ng NBI. It was proven, yung involvement niya sa magnetic lifter smuggling. Lumabas niya, kaya nga pinailan ng PIDEA. Separately, pinailan din ng NBI. Sabi ko nga sa kanya, kung gusto mong i-clear yung pangalan mo, Jojo kasi ang tawag ko kay Colonel Asierto Kung gusto mong i-clear ang pangalan mo, bakit ayaw mong umattend ng Senate sa congressional hearing? Para siyang bulang nawala noong Oktubre. Kung totoo nga yung sinasabi niya na malinis siya, wala siyang involvement, bakit hindi niya tinapos yung hearing? Bigla na lang siyang nagtago. Why did you say that so you got what month did you get the report, more or less, sir? Sabi niya third quarter? Siguro mga September, August, mga ganon, 2018. Yeah, pero yung magnetic lifters was discovered July or August, right, sir? Pero parang... Hindi pa lumulutang ang pangalan niya. Yes, parang hindi pa yata lumulutang ang pangalan niya. Wala pa, So nauna yung discovery of the magnetic lifters, and then he passed on this intel report. How thick was it? And ano bang nilalaman? Did it contain pictures, affidavits, witnesses? What was in the intel report? It's a report dated 2017. Kita mo nangyari yung sinasabi niyang alleged na involvement ni Michael Yang noong 2004 sa Davao City in Cagayan de Oro in 2005. 2019 na ngayon. Ba't niya ngayon binubulalas yan? Dapat noong 2004 pa lang, binulalas na yan. It contained a 10 pages report. May mga pictures, at saka merong mga allegations sa mga report doon na yun nga, si Michael Yang na-involved doon sa Davao at Cagayan as importer ng mga laboratory equipments, yung mga precursors, kung saan paano paggawa ng shabu. Yun ang report niya ron. Yung report po doon, nakasaad na in 2003 and 2004, sir, in... 4 and 5. Sorry, 4 and 5, about this clandestine shabu laboratory, drug laboratory in Davao, na sinalakay nila. Tama ho ba, sir? Kasama ako ron. You were there? I was there. Was the name of Michael Yang, did it surface then in 2004? So yung nga nakakapagtaka I review yung... nagkakaroon ako ng kopya ng aming, yung aming case operation plan o co-plan Crystal Gold. Yun ang pangalan namin nun, yung operation na yun. It's a case operation, Crystal Gold. Ang nag-head ng operation co-plan na yun, si Colonel Wilkins Villanueva, who was then PACER. At the same time, siya yung PIDEA 11. Si Colonel Asierto naman, siya yung AIDSOT, yung Anti-Illegal Drug Special Operations Task Force ng PNP. So, nakiusap si Colonel Asierto kung pwede sila maki-join ng operation kay Colonel Villanueva, who will head the operations. So, ang nangyari, nag-combine yung PNP and PIDEA 11, yung particular operations na yan. But hold on, sir, just to be clear, si Asierto was PNP AIDSOC. So, PNP siya noon, together with Colonel Wilkins, Villanueva. Siya pong sumama kay Colonel Wilkins. At napasama pong PIDEA because of, who? Wilkins. Oh, sorry, Colonel Wilkins. Okay. Ako naman, naka-assign nun sa regional RIID nun, sa Pro 11. So, napasama. Besides, kasi mga kaibigan ko ito si Wilkins and si Colonel Asierto during that time. 2004 yon. And ni-review ko yung co-plan namin. Never did I see the name Michael Yang. Meron kaming target doon, 13 of them ang target namin. Iba-ibang mga pangalan, mga Chinese, mga Filipinos. And yet, wala akong nabasang Michael Yang. So why didn't you ask Colonel Asierto, sir, nung binigay niya sa iyo yung report, na iniugnay niya si Michael Yang? Bakit mo sinabi, what's his name, sir? Jojo? Bakit nung sa case report natin ng Crystal Gold, wala namang pangalan ni Michael Yang? Alam mo, sa tagal na kasi, Pinky, hindi ko na maalala kung sino yung mga target namin noong 2004. Kaya hindi ko na i-question sa kanya kung ba't wala si Michael Yang. Nung ni-review ko na lang, at nagkausap kami ni Wilkins, sabi ni Wilkins sa akin, Sir, yan si Colonel Asierto, mukhang nag-iimbento. Sabi ko, bakit? Wala naman tayong target na Michael Yang sa Davao. Mula sa umpisa hanggang huli, ako ang pinaka-project director doon. Ako ang may hawak doon. Ako ang kumukumpas doon. And yet, never nag-float yung Michael Yang. And now, nagtataka daw siya, bakit ipino-float ni Colonel Asierto?
si Michael Yang sa operation sa Davao. Okay, let's move to Cagayan de Oro. Meron ho bang Michael Yang na kayong na target in Cagayan de Oro? Kasi dalawa yung kanyang ginagamit na examples na halimbawa, a raid in Davao and a raid in Cagayan de Oro. I guess wala rin eh. Wala rin yung although hindi na ako nakasama doon, no? Kasi ang AOR ko lang is Region 11. So hindi ako nakasama doon. And besides, wala rin sinasabi sa akin si Colonel Villanueva relating one Michael Yang. In fact, doon sa aming NDIS o sa PDEA watch list, may lumabas na Michael Yang. Okay, meron. Pero sa PRRD list, walang Michael Yang. Tinignan namin yung Michael Yang na yan ay sa alleged drug pusher sa Suwal, Pangasinan. So, yung report na yun, lumabas sa NDIS namin noong 2004. What's an NDIS? National Drug Information System or yung tinatawag naming PDEA watch list. Sa amin lang yon. So, nagpakandak ako kagad. Kaya nga nung na-receive ko yung report ni Colonel Asierto, tinawagan ko kagad yung Regional Director ng Region 1 at pinaalam, imbestigahan mo nga yung one Michael Yang dyan sa Region 1, particularly dyan sa Pangasinan. Kasi may binigay sa akin ng report si Colonel Asierto. So, inimbestigahan niya. No, ang problema, hindi niya na makuha dahil ang tagal-tagal na nga. Yung mga neighbors doon, tinatanong niya, chinek niya na rin sa DTI, hinihintay niya pa yung mga resulta and everything. Walang, mukhang ibang Michael Yang ito. Yung kanyang Chinese name na Hong Ming Yang, chinek na rin namin. Lumabas doon na may isang Hong Ming Yang sa Samar, isang operator ng mining company at saka isa namang Chinese teacher dito sa Caloocan na ganoon din ang pangalan. So, we guess na iba na naman tong mga pangalan na ito. So ngayon, hindi talaga namin ma-relate itong Michael Yang na ito doon sa illegal drugs na nangyari dyan sa Davao. So the Michael Yang, sir, so nung binigay ito sa inyo ni Colonel Asierto, you did something about it. Yeah, of course. Yeah. Inimbestigahan ninyo. Yes. Gaya nung sinabi niyo, yung tao sa Pangasinan na Michael Yang, na hindi po siya yon, at yung kanyang pangalan na Ho Ming Yan, na isang teacher at isang minor, at hindi din ito yon. Right. So, your investigation... Meron pa palang isang Michael Yang na lumutang sa Bulacan. Isang transportation owner ng mga business niya ng mga transportation. Well, it's a little hard, sir, no? Because Michael Yang would be quite a common name. Yeah, that's right. So, mahirap din talaga. I mean, I can imagine that marami ho siyang kaparehong pangalan. But never in your investigation lumabas yung Michael Yang na presidential economic advisor ni Pangulo. Yung mukha niyang yon, yung itsura po niyang yon, that never appeared. Yeah, walang ganon. Why do you think Colonel Asierto is saying this? Kasi again, if it's motive, mahirap hong sabihin na kasi iniuugnay siya. Kasi nauna po siyang nag-allege bago siya naiugnay sa drugs, di ko ba? Yeah. So well, according to him, may bounty daw na 15 million sa ulo niya, kaya niya inilalabas ito. Sa tingin ko, hindi lang naman yun ang rason eh. Ang talagang rason nito gusto niya i-discredit ang ating presidente. Maybe even PDEA, the PNP, and all others na gusto niyang sirain. But somebody is supporting him, of course. And who would that be? Siguro, hulaan na lang nila kung sino yun. Palagay mo. Pero, so, you don't see any credibility in his allegations, sir? Ganun mo ba yun? Well, kung titingnan naman natin, na-dismiss siya sa PNP because of yung 1,000 pieces ng AK-47 na naibenta sa NPA. Imagine mo, 1,000 pieces yan. Tapos yung nagkaroon siya ng issue sa WERFAS, yung tungkol sa mga firearms licenses. Ngayon, nagkaroon siya ng issue dito na involved siya sa illegal drugs sa magnetic lifters na hindi niya man lang nagpakita, hindi niya man lang tinapos yung hearing sa Congress saka sa Senate. So, in terms of credibility, kayo na siguro mag-iisip kung credible ba siya o hindi. Does he even have an ounce of credibility para sa inyo, sir? Well, kayo na nga maghuhusga. Kung meron pa sa akin, palagay ko wala. Kaya lang, kung ano man yung report na inano niya, inimbestigate. Kung yun ang importante, inimbestigahan ko, Pinky, na hindi lang itong report nito, hindi ka credible, ibabasura ko na lang yan sa basurahan. Hindi ganun ginawa ko. Ang ginawa ko, nag-imbestiga ito. It's a proof. Na nagtanong ako sa RD ng Region 11, nagtanong ako sa RD ng Region 1 to produce documents kung sino itong Michael Yang na ito. At yung request niya na ipaabot ko sa palasyo, pinaabot ko. You did that. We'll be taking a short break. This is The Source on... Okay. Anong masasabi niyo dito mga kaibigan? Ito,
Klarong-klaro. Very simple explanation Aaron Aquino, PDEA, I think General Chief, no, kasamahan ni Wilkins Villanueva patungkol doon. So, ang nangyayari, yun nga, sa earlier video pinakita natin, doon sa hearing ng Quad Committee, nitatanong kasi may nag-raid sila doon sa Davao, Cagayan, isang Shabu laboratory. And that was 2004 in Davao, 2005 in Cagayan. And unfortunately, yung sinabi nga nito ni Wilkins dito sa Quad Committee hearing, yan din yung sinabi dito ni Aaron Aquino 5 years ago na walang Michael Yang na lumutang. Okay, walang Michael Yang na lumutang doon sa 2004-2005 na operations nila. Again, ang sinabi na dito ni Aaron Aquino na lumutang lang yung pangalan ni Michael Yang dito na sa 2017. And that time, okay, which I believe si Michael Yang ay aide na ni, economic advisor na ni Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, ito na nga, sinabi na nga ni Aaron Aquino, there is someone behind him. Okay, kasi nga ito, marami palang kaso ito si Asierto kaya nga na-dismiss Nagbenta pala ito ng 1,000 pieces AK-47 sa mga NPA. Di ba? Ano pang kredibilidad yan? And yet, unfortunately, itong Congress na ito, itong Quad Committee na ito, naniniwala dito sa convicted na ito. Imagine, dalawang ahensya ng gobyerno ang nag-file ng kaso, PDEA at saka NBI. Nag-investigate pa ang Congress before, nag-investigate pa ang Senate. And imagine ngayon, itong Quad Committee, itong taong to, si Asierto, ang pinaniniwalaan kaysa dito kay General Wilkins Villanueva. And unfortunately, alam naman natin na na-contempt itong si General Wilkins Villanueva. Diba? Anong ibig sabihin nito? Nakita ba ng Quad Committee na mas magaling sila dito sa PDEA na mag-imbestiga? Or, ito nga, masyadong halata na ito, paninira lang ito sa mga Duterte. Masyadong halata. Imagine, hindi ka pinapaniwalaan. Ikaw yung nag-investigate for how many months or even years. Dumaan yan ng validation and revalidation, and yet, ito, hindi sila naniniwala sa iyo. Diba? Anong tawag mo dyan? It's either, pinapakita mo na magaling kayo mag-imbestiga compared sa PDEA, or sinisiraan mo talaga itong mga Duterte. Ganyan sila ka garapal. Hindi nitong Congress na to. Sige, dito na lang muna tayo at kayo na bahala mag-comment dyan. Kasi nga ito, pinapalabas nila dyan sa Quad Committee hearing, itong balita na ito 5 years ago, sigurado nakalimutan na ito ng mga tao. Meron pa nga iba, hindi ito nakita Most likely, nakalimutan na ito. So, ang mariretain lang sa isip ng mga tao ngayon, itong Quad Committee hearing na ito. So, anong mariretain sa tao? Itong si Pangulong Rodrigo Duterte, may kaibigang Michael Yang na link doon sa drugs. 5 years ago, na-clear na yung pangalan ni Michael Yang kasi nga, common name siya ng mga Chinese. Maraming kaparehong pangalan yan. And yet, yung alleged Michael Yang na may connected sa drugs, nandoon sa Pangasinan. Okay? Yan nga itong mga tao nito, especially, ang pinanghahawakan ng Quad Committee nito, umaasa sila na itong kahit paano, kahit may ilang supporters ng mga Duterte, na pag narinig ito, babaliktad. Okay? Babaliktad. Ito lang yung talagang goal nila na nakita ko. Okay? I might be wrong. I hope I am wrong. So, ito lang
nakikita ko na purpose ng Quad Committee. Okay? Na, sisiraan dyan kasi live television ito eh. Sisiraan itong mga Duterte, umaasa sila na merong mga supporters na babaliktad against sa mga Duterte. Okay? Kayo na bahala dito kung mga kaibigan, kung sino pinapaniwalaan nyo dito. Comment nyo dyan sa comment section natin kung sino pinapaniwalaan nyo. Ito bang convicted na pulis na pinapaniwalaan ng Quad Committee or itong mga PDEA generals na nag-iimbestiga patungkol dyan kay Michael Yang. Okay? So paki-like and share and subscribe na lang po sa ating channel at maraming salamat at magandang araw sa lahat.